PG, patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Sino mag-aakala nang bumalabal ang martial law sa buong sambayanan sa likod ng mga batuhan, barilan at hulihan ay may mga nabubuol palang mga pag-ibigan. Mga kapatid, sa gabing ito, balikan po natin ang kwento nila Edgar Hopson, Joy Asuncion, Romulo Quintanar, Lidy Nakpil, Lean Alejandro, Jose Lacaba at Mara Lanot para sa mga kwento ng pag-ibig na sinubok at pinatatag ng batas militar. Mga kapatid, dahil sabi ng history at sabi ng matatanda, ang puso raw ay nasa kaliwa. Tara! Proclamation number 1081 placing the entire Philippines under martial law. In a matter of 3-4 minutes, could be all over. Anyari, alamin natin dito sa history. Chismis noon, kasaysayan ngayon. I signed Proclamation number 1081 placing the entire Philippines under martial law. Sa pagdeklara ni McCoy ng martial law, marami sa mga estudyanteng nag-aaklas mula sa rally sa kalsada ay nagdesisyong tumuloy sa armadong pakikibaka. Ang political situation at the time was yung na-realize nila na mukhang sarado na o sinasarahan ni Marcos ang daan tungo sa kahit man ng reforma. Talagang obligado ka na mag-underground, obligado ka na mag-armed struggle. Ganda neto, Bart. Pwede na tayo magprotesta, Bart. Ayos ba, Bart? Okay ba to, Lord, oh? Oo, di ba? US Papi lang ka, no? US Papi lang ka, no? Okay lang, ang tanong ngayon kung mabibigyan ka pa ng US visa. Huwag ganun, tol. Gusto ko pa pumunta ng Disneyland. Tama ako dyan, tol. Disneyland. Kasabay ng pag-iinit ng damdamin ng sambayanan laban kay Marcos, dalawang college students ang nagkainitan ng damdamin. Mga kapatid, una sa kwento natin, si Ed Hopson at Joy Asuncion. Dalawang taon nang mag-sweetheart itong si Edgar Hopson o Edjo at si Gloria Joy Asuncion nang ideklara ang martial law. Kilalang palaban na student leader noong dekada 60 ang atenistang si Edjo. Sa angking talino at tapang, naging pangulo pa siya ng NUSP o National Union of Students of the Philippines. Samantalang si Joy, simple at chillax na kolehiyala lang noon sa St. Teresa's College. Minsan may mga date kami na napopostpone kasi meron siyang biglaang meeting. So later on, sabi ko, siguro maghiwalay kami. Yung parang dapat wala siyang boyfriend. Sabi ko, dapat magpari ka. Nang matunugan ang bantang pakikipaghiwalay ng nobya, ayun, todo suyo si Ed. We talked about it in a trip. Diba? Meron kaming student Ito ba sa China? Sa China. Kung serious siya, sabayan niya ako umuwi. Ganun. Nagpaalam siya dun sa group. Okay. Kasi naiwan pa sila. Sabi niya, sasama, uwi siya. Binaglaon, nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Yun nga lang, hindi yata nakatakdang maging mapayapa ang kanilang buhay pamilya. Dahil isang taon matapos ideklara ni McCoy ang batas militar, napilitang sumali ang dalawa sa underground movement. Siguro nga yung passion, pagbata ka kasi you admire sacrifices. January 26, 1974, nagpakasal si Ed at si Joy. Isinabay ito sa anibersaryo ng First Quarter Storm, ang panahon ng serye ng mga protesta laban kay Marcos. Di kalaunan, nagtago ang mag-asawa at hindi naman katakataka sa mata ng militar, naging most wanted si Edjo. Napilitang maglaylaw ang dalawa at nagpalipat-lipat pa ng tirahan. At ang mas masakit, kailangan nilang mawalay sa kanilang mga anak. Para maging lihim na lang yung huli naming baby. Pumunta yun sa kamag-anak ko, sa kapatid ko. Tapos yung dalawang panganay na
nandun na sa kanila, doon na iwan sa kanila. Naging aktibo sa kilusan si Joy at si Ed. Dahilan daw para sila'y tiktikan ng militar. So, ang naging collective niya, si Rolly, tsaka si Benjamin de Vera. Kasi they formed the Commission for Mindanao. Lahat kami couples. Ibig sabihin silang tatlo sa commission. May mga asawa. So, we had the household collective. So, magkakaibigan din kaming mga wives, ganyan. Hanggang noong September 20, 1982, sa gitna ng pagpupulong sa isang underground house sa Davao, ni-raid ito ng militar. Patakas na sana si Ed nang siya'y mabaril. Pinatay pa siya talaga. Could have been taken alive. Offering siya noon to Marcos, I think, by Enrile because parang eve of martial law, ganyan. Ang masakla pa, hindi agad nakapagluksa ng maayos si Joy. Mainit din kasi siya sa mata ng mga otoridad. Ang painful pala doon was that dahil hindi ako makapunta doon sa wake, di ba? Nag-discuss siya, no? Oo. So, the first time I was with a family, very good friend ni mommy and daddy. Tapos may mga anak din kasi yun. So, nung nagpunta sila, nakisabay ako. In fact, so they dressed me up, ganyan. Makeup, ganun. Mga kapatid, kung aakalain nyo na pagkawala ni Edjo, mas pipiliin ni Joy Asuncion ang mas tahimik na buhay, nagkakamali kayo. Sa ikalawang bahagi ng ating kwento, ang puso ni Joy ay nahulog para sa isa na namang revolusyonaryo.